we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Pila ka senior citizens, nagakabala ka sa posibleng negatibo nga epekto sa malabang nga power outage sa ilay kaayong lawas. Pamilya sang 8 katuig nga bata nga napatay sa ginalagar accidental firing sa Dumangas, Iloilo, desidido nga magpasakas ang kaso. Sparkle artist Angela Alarcon, makaupod na sa Bistok. Hi there mga puso, bugtaw na, hingagaw, pamahaw. Good morning, good morning, good morning. You're watching GMA Regional TV Early Edition. Hi John! O, katulog-tulog ka na? Yes, Adrian, nakabalik na giba ng kuryente. It's Friday, January 5, 2024. Hibalutan ang mga nagapangunang balita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live din sa GMA Iloilo Station. Very good! Happy weekend! Ako naman si Eden Prietos, live na live. Gikan diri sa GMA Bacolod Station. Sa mga biyernes, dala sa po namo na madala ko ang mga balita ang impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bangod local news matters. Tutok na, kaya rin ang pinakauling mga balita sa bilog ng Western Visayas. Kag para sa ato nagapanguna nga balita sa mga biyernes mga puso, 1:33, sinising nga kagahon na connect na. Ay salamat sa panay grid ang Palm Concepcion Power Corporation o kon PCPC. Base sa update, kaging pagwa sa National Grid Corporation of the Philippines o kung NGCP alas 6, subungagang PCPC o nakatigayo na nga makapasulod sa 50.4 megawatts nga kuryente sa grid. Makapuso ang PCPC ang may kapasidad na mag-generate sa 135 megawatts sa kuryente. Sa ron, may yara sa kabugusan niya 265.2 megawatts nga supply sa kuryente ang Isla Sang Panay. 249.4 megawatts ang nagikan sa mga power diri sa Isla Samtang. 15.8 megawatts naman ang nagikan sa iba niya sources sa Visayas. Madayo naman ang amat-amat nga load restoration para malikawan ang voltage failure. Samtang 7:12 a.m. naman nga update sa More Power, gitpayag sini nga yara na sa 76.1%. Sang franchise area sini ang na-energize. Ini matapos sigid panugutan sang NGCP ang More nga makaload sang 50.81 megawatts. Apang padayon ini nga nagapatuman sang rotational loading kag manual load dropping. Amo man sini ang ginahimo sa mga electric cooperative sa probinsya sa Iloilo kag iban pagid mga probinsya sa Isla Sang Panay. Padayon naman nga wala sang klase sa tanan nga level sa Iloilo City. Amo man sa syudad sang Pasig kag sa pila ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo. Pila ka mga senior citizen nagakabalaka na sa ila ikaayong lawas bangod sa patay siga nga naeksperiensyahan. Samtang mga negosyante nagaaguntuman sa epekto sang power outage. Si Julius Bilacaol nakatutok. Sagwa sang ilang mga balay nagtinar ang pila ka senior citizen sa barangay MV Hetcha Novajaro. Ang patay siga nga kuryente, ginakahangawan sa mga ini nga makadulot sang hindi maayo nga resulta sa ilay kaayong lawas. Pero wisyo, gets para sa amon nga mga edad na kami, mga tigulang na kami. Siyempre, hindi man kami kaano kayo, di mainit. Di may kung wala ka lang balatian, high blood sa ganay. Samtang pila ka ospital ang apektado ang operasyon bangod sa malawig nga power outage. Ginahalungan sang tagdumalahan nga hindi magubang ilang mga equipment. Linibo naman ang nagasto sa gatong para sa generator set, agud mapadayon ang ila pag-akomodar sa mga pasyente. May mga patient kami nga dapat ma-secure namon and all the way down ang pagid mami ang samon nga consumption sa amon generator which is bayad gid kami sang almost 40k na in 2 days. Sa Dumangas, Iloilo, naobserbahan na pagdamo sa mga pasyente nga may asma nga nagpadulong sa ospital agud magpaaso bangod wala sang kuryente sa ila balay. Nga taan na naman sila, mga extension na lang nga makasaksak lang sila. Mas okay, gito may dala sila nga mga ilabala nga nebulizer. Kahit mas okay, gito dili ang amon na nebulizer. Kung may nagapaaso sa ER, hindi man na namon pwede nga pull out doon sa isa ka patient, ihatag sa isa ka patient. Isa man sa mga labing nga nahalitan ang sektor sa negosyo. Sunod sa presidente sa Philippine Chamber of Commerce and Industry Iloilo Chapter. Madamo sa mga negosyante sa idalom sing ila grupo ang nagapanghakroy na.
everybody's pain nga ginapadyag subong sa diri sa syudad sa Iloilo ka sa probinsya. Sa pinakauli nga monitoring sang Iloilo City Government, bilyones ang ginabulubanta nga halit sa 3 pa lang kaadlaw nga energy crisis sa sektor sa negosyo kag komersyo sa syudad. Gapang kong legit upod sa mga business community. Ang resulta nga ginatag nila sa akon is between 400 to 500 million a day na katagdian natin diri sa syudad sa Iloilo. Kung tatlo ni kaadlaw, between 1.2 to 1.5 billion. Kung magpadayon pa ang hindi estable nga power supply, ginakabalakan sa mga negosyante ang mas dako pa nga kapiyardihan sa imbukada pa lang nga semana sang 2024. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Berte nga halit, no? Samtang sa kaangot nga balita, mga pusogin, pangunahan naman ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang isang emergency meeting pinagi sa Zoom nga gintabungan ng DOE Secretary Rafael Lotilla, Iloilo City Mayor Jeric Tereñas, Bacolod City Mayor Albi Benitez, Antique Governor Rodora Cadiao, Aklan Governor Joanne Miraflores kag mga representante sang Energy Regulatory Commission kag Power Sector. Matapos ang meeting, ginpahayag sa operador nga 7 ka mga power plant nga dululungan nga nag-trip kag mismo sa grid naghalin ang tripping. Madumduman nga una na nga nag-trip ang Unit 1 sa PDC alas 12 sang udto sang tinalikdan ni Enero 2. Sa pagsinapol, ginmandoan sa DOE ang NGCP nga padasigon ang Cebu Negros sa Panay Backbone Project nga ginakabig na kung abulig ang gumapabakod o kung mapabaskog pagid ang supply sa kuryente apang sa Marso pa natala na nga makumpleto ang project. Kabahin man sa ginhambalan ng mando sa DOE nga mag-update sang Visayas grid sa mga LGU, distribution utilities kay power generators. Mag-synchronize sang protection relay sa distribution, generation kag transmission agud maproteksyonan ang system. Dugang pa ang ginpahayag sa DOE sa governor nga kinahanglan nga barasigo ng approval sa pending ancillary services procurement agreement nga makasuporta sa transmission sa kuryente sa generators pakadto sa mga consumer. Sila sa NGCP, you improve on your protocols. Kung may magtitawagan news sila, ganon, we will adjust the demand para hindi overwhelmed ang atong grid. Sa iya ito naghalin. Sa iya naglin ang pagduso nga dapat sa Marso, tapos na kita kay kaano mo na gin-extend ang deadline ng backbone na. Nga dapat you are more transparent so that mas we can do our work better. Walo ka tuig nga bata patay matapos ginpahayag nga naigo sang bala sang nahulog ang pusil sang isa ka SK Kagawad sa banwa sang Dumangas, Iloilo. Si Kim Salinas nakatutok. Ginbawian sang kabuhi ang 8 ka tuig nga bata nga lalaki matapos ginpahayag aksidente nga naigo sang bala sa barangay Palok Bigke, Dumangas, Iloilo, Martes ang hapon. Ang sospetsado newly elected ni SK Kagawad sa nasambitman nga barangay nga ginkilala kay Radney Togonon Jr. 19 anyos. Sa pagpamangkot sang Dumangas Police, aksidente nga nahulog ang homemade shotgun sang suspetsado rason nga nag-igo sang biktima. Batian niya may naglagpok sa salog. Paglagpok sa salog, at the same time, lumupok na yun. Paglupok, nakita itong biktima nga naghahapa na sa may salog. Same time, dugoon na. Antes ang insidente, sunod sa kapulisan, naghahampang sang toy pellet gun ang biktima kaupo ng pila kabataan sagwa sa balay sang sospek. Ginpaandaman sila sang sospek nga ini magsulod sa ila balay apa nakasulod ang biktima kag isa ka minor nga nakakita sa insidente. Kuna siling sang sospek kag nakasaksi nga nahulog ang pusil. Apang ginalantaw sang kapulisan nga natiruhan sang sospek ang biktima bangod sa 3 ka slag sang bala nga nakita sa ulo sang biktima sa nagwa nga x-ray result. Tigampang sang pusil-pusil, siguro nung aton nga suspect siguro kasi nakuha man sa iyang pusil, pakita-kita guro sa bata nga ara may pusil man sa na-aksidente siguro nga napitik. Nakapaidalom naman sa paraffin test ang suspetsado kag nagnegatibo ini. Ang paraffin test ang nagadeterminar kung may gunpowder sa alima sa isa ka tawo. Suno sa amay sang biktima, magkumparihan ay sila sang amay sang sospek kag masami yara ang iya bata sa balay sang suspetsado. No comment pa ang amay sang biktima sa kung ano napatian sini nga natabo.
Dokument bala ko sir, wala ko bilay hambal bilang ako natabo. Oy mapasaka ko sa kaso sa hostel sa bata ko. Oo, kay bala mo parehay kami ni pareha may. Homicide with the use of unlicensed firearms ang pag-atubangon sa sospek. Sunod sa kapulisan, napagwa ang sospek kay inasang aga bago natapos na ang 36 hours nga reglementary period sini. Ginpadulungan sa news team ang malaysang sospek apang wala ang sospetsado. Kim Salinas para sa GMA Regional TV Early Edition. Sa Negros Occidental naman, makita sa video nga kuha sa isang residente ang pagpalapit sa isa ka lalaki nga naka-uniforme kag may dalang armas sa Tiangge sa bahin sa Barangay Montilla sa Banua sa Moises Padilla, Negros Occidental, mga takna alas 4:30 Martes ang hapon. Mapatyan sa video nga kaangay nga ginasaway sang naka-uniform nga lalaki ang isa pa ka lalaki sa guwas ng Tiangge. Hinari lang nga nagsinggita ng mga residente sa palibot sang ginsulong sang lalaki nga naka-uniforme kagtuyo nga bunon. Ang nagsulong ang mga 32 anyos sa si John Albert Templatura. Napatay ini matapos yung tiro sang nagresponder nga si CAFGO Auxiliary Member Donan Sosya, 32 anyos. Datiruhan patay man si Sosya ang amay sa biktima nga si Godofredo Templatura sang naghanaman nga magpalapit sa CAFGO kag nakita nga gintiro ang iya nga bata. Sunod sa pisan, hubog kag nagamaoy sa tubang sang Tiangge ang mag-amay. Bangod hindi na masaway nangayos ang bulig ang kapitan sa barangay sa detachment malapit sa among lugar. Preso na si Sosya sa Moises Padilla MPS. Iningi pasakaan sang complaint nga 2 counts sang murder apang ang panumbungon ang gin-downgrade sang piskalya sa homicide. Ginibisigaran naman sa militar na tabo. Pagkanto o ipatipay nila na hindi ka mo magsigiwan kaya maoy. Now, during sa solicitation, ang unang bata, dahil mo na tayo na dinulos niya ang iyong binangon, kapo, just to defend himself, na tiruan niya ng bata. Mga kapuso, ma-enjoy ta sa gihapon ang manami nga panahon subong adlaw. Base sa rainfall forecast ang Metro Weather, manubo ang tsansa sa pag-ulan sa malapad nga bahin sa Western Visayas magluwas na lang sa pila ka mga lugar nga maposible maka-eksperyensya sang manipis tubtub kasarangan nga pag-ulan. Suno sa pag-asa pa dayon nga naga-apekto sa Visayas kag Mindanao ang easterly so kunang mainit nga hangin nagikan sa Pacific Ocean. Hangin amihan naman ang nagaluntad subong sa Luzon. Para naman sa ating globalita, mga kapuso, asunod-asunod na eksplosyon yung ginakabi ng isa ka terrorist attack sa Iran nagtugas sa kamatayan sa kapin isa ka gatos katawo. Samtang ido nga nahulog sa Cliff, Oregon, USA na salbar sa Coast Guard. Nakatutok Julius Belacaol. Naglinapta sa duta ang mga lawas sa mga biktima matapos ang pagsinigabong nga ginatawag sa mga opisyal nga isa ka terrorist attack sa isa ka seremonya sa Iran. Ang aktibidad ang para sa pagdumdum sa Iranian commander nga si Qasem Soleimani nga napatay sa drone attack sa Estados Unidos sang 2020 nga ginpatigayon sa lulubngan sini sa Kerman City. Hindi magdubo sa isa kagatos ang napatay sa mong insidente, samtang kapi naman sa isa kagatos ang nasamaran. Nangin makahalawat-awat ang pagluwas ng US Coast Guard rescue swimmer samtang nagatunton sa beach nagikan sa helicopter sa ido nga ginkilala kay Leo nga nahulog sa cliff sa Ecola State Park sa Oregon, USA. Ang amo nga rescue ang nangin madinalago naman kag ang ido ang nasulod sa isa ka basket. Ginbatak pasaka sa chopper kag ginbalik sa iya mga tagiya. Sa post sang tagiya ni Leo sa X, maayo man kuno ang kahimtangan sini matapos magdiner sang isa ka gabi sa emergency vet para mabulong ang iya mga samad. Julius Belacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Good morning mga kapuso. Of course, this morning makaupod naton sa ating special morning si Miss Angela Alarcon. Miss Angela, good morning mayong aga. Welcome sa Negros Occidental. Nandito ka ngayon sa Sugar Bowl of the Philippines. Isang sweet naman na pagbati sa mga kapuso natin. Ayan, maayong aga po sa inyong lahat mga kapuso. It's so good to be back here.
minsan ka lang dito sa Negros, Miss Angela, ano ba ang mga lugar na gusto mong mapuntahan o mga food na gustong tikman? Ayan, so sabi sa akin, sikat daw dito yung Ubong Cave at maganda daw po talaga yung lugar na yun to explore. At lalo na yung mga beaches daw dito na mga hidden gems, pero napakaganda po. Yun po yung gusto ko puntahan. And of course, they're Inasal. They're super famous for their chicken here. So yun yung gustong-gusto kong tikman. Miss Angela, isa sa mga tumatak na role mo is Allison sa Magandang Dilag. Nakakainis, pero sa last part ng story, maraming nagmahal din sa karakter mo dahil nagbago ka. And you have corrected your mistakes. Anong part ni Allison ang dinala mo until now as Angela? Ayan, so knowing Allison's character, she is very strong-willed at may paki po siya kasi po yung kapatid po niya lagi po niya iniintindi at saka yung mga mahal niya po si buhay. Katulad na rin po si Gigi, which is played by Harleen Budol. So, at the end of the day, meron pa rin po siyang matabang puso at sa tingin ko yung po yung nadala kay Allison, yung pagiging caring po niya at genuine yung pagmamahal niya sa kapwa niya tao kahit gaano pa kasama yung mga nagiging impluensya sa kanya. So, ayun po. You've been very vocal sa dream mong maka-work sa isang action series and we've heard na magaling ka daw sa taekwondo, Muay Thai, and boxing. So please, Miss Angela, kwentuhan mo naman kami, bakit mo to nakahiligan? Maliban po kasi sa tatay ko na si Justoni Alarcon na action star po talaga. Mahilig din po kasi ako manood ng mga wrestling shows po nung bata po ako. So, siguro dahil po sa influensya ko sa kakanood po ng mga action movies, mga wrestling, ganyan-ganyan, nahiligan ko pong magsubok po. At saka self-defense na rin po kasi po iniisip ko po na bilang babae, kailangan marunong din po tayo na protektahan ang ating mga sarili. So, ayun po yung talagang nag-drive sa akin na matutong mag-martial arts. Angela, may konting demo na din, no? Hindi pwedeng walang tips. At ano ba yung mga, gusto naming malaman, ano ba yung mga moves na basic for taekwondo? Yeah. Since naka-dress tayo, gagawa na lang tayo ng mga arm movements. Okay. So, ang neck chop, ito yung pinaka-importante kapag may magsusubok sa inyong hawakan ang mga upper body ninyo. So, ito yung neck chop. Yon, lagot! Huwag niyo nang subukan, no? Sa mga boys dyan, no? Thank you so much, di ba? Suki ng Negros Occidental and Bacolod City and of course, the rest of Western Visayas, Miss Angela Alarcon. We love you at nandito lang kami para suportahan ka sa anumang roles mo sa future projects. There you have it, mga kapuso, Miss Angela Alarcon. Maraming salamat po! Ini ang GMA Regional TV Early Edition. $400 ka mga street sweepers sa Bacolod City, mga kapuso, wala pa nakuha ang ilang sweldo sang tinalikdan nga December 2023. Bacolod City LGU nagpasalig nga padasigon ang releasing kabay pa. Yaring report. Hoy-hoy ang abaga sa hindi lang isa, duha, kundi 400 ka mga street sweepers ka job order employees sa Bacolod City LGU pagkatapos nga napasawan nga mabato ng ilasweldo sang tinalikdan nga Disyembre. Halos 7,000 pesos kuntani ang mabaton sa mga job hire. Apang, bangod sang malawig nga holiday, walaan na nila ininabaton antes ang bagong tuig. Because ang the DPRs, December 30. So, hindi pwede ma-process December 29. So, ma-process sila subong so that maswilduhan sila para ang isa kaadlaw nila mabayran. Kan ma-technical naman na iya ang aton nga mga signatories nga nag-release ka sweldo nga ang DTR nila is 30 days. Ganigin process mo ya 29. So, ang cut-off 30 days. Ginmando na sa alkalde sa department heads nga padasigon ang pagproseso sa sweldo. Sunod sa Department of Public Services na endorso na ang mga dokumento sa budget office. Sinalauman yung mabaton sa mga street sweeper ang ilasweldo apang mentras wala pa nagtupa hindi anay magsalig ang JO nga si Alice Imelda. Nga wala na nagatubang sa kamera sa kangawa nga madulaan sa obra apisar lehitimo ang irereklamo. Siyempre, magreklamo ka, akson ngalan mo. Wala ka abot ang sildo mo. Pang New Year, kag pangbayad sa utang, ha. Pangbakal bugas, wala ka ka-preparar. Bukod via ATM ng sweldohanay, agun mapaiway na ang paginutok sa City Treasurer's Office kada katapusan sang bulan. Wala naman ang naandan nga cash advance ang sweldo sang mga empleyado. Adrian Prietos para sa GMA Regional TV Early Edition.
Detailed engineering designs ang Panay Guimaras Negros Bridge sugura na Subo nga Enero. Sunod sa Department of Public Works and Highways Region 6 na issue na ang notice to proceed. Subo nga bulan sa kontraktor agud nga maumpisahan na ang detailed engineering design. Matapos nga makompleto ang DED, ang procurement naman sang civil works ang gilayon nga mag-umpisa. Samtang mga kapuso, isa ka financial literacy advocate kag expert ginpatpat ang mga nakarailaing nga tikang agud mangin financially stable sini nga tuig 2024. Yaring balita nga atong gintutukan. Subo nga 2024, magluwas sa love life nga luyag mo matarget, travel goals nga nalakip sa listahan, kag mga handom nga luyag nga mahatagan sang katumanan. Nagapanguna sa New Year's resolution sa mga Pinoy ang magtipon sang kwarta. Save man, pag may time. Ang 23 anyos si Don, fresh graduate. 30% sang sweldo gikan sa first job bilang receptionist. Ang ginapain sini para sa savings. Blessed kuno ini bangod ang ginikanan wala siya gina-pressure, bangod may obra na, maamot na sa galastuhan sa balay. Oo, dapat ma-save yun sila, sir. If ever nga may job na sila, first thing that they have to do is to save yun, sir. Kung si Donna 30% ang monthly savings, ang sikyo nga si Joven sa sulod sang 2 dekada bilang gwardya, wala may natipon. Luwag man sinibaguhon ng kabuhi this new year apa nga sweldo nga 480 pesos kada adlaw ang kabos para sa 4 ka mga kabataan. In kaso nga magkakinahanglan sa din si Joven madalagan. Ang lang bulig sa gobyerno, sir. Sa pamilya, manalang na, sir. Pero gusto mo matanin mag-save man, magpain. Tani, sir, galing kay huwag isang extra nga income, sir. Suno, sa financial literacy ang investment expert kasi Brian Vilderosa, consistency is the key sa pagtipon sang kwarta. Wala kuno ini sa kadakuon kundi ara sa dedikasyon nga magpain agud may matipon. You always have to set goals, no? To make it practical, ako usually have a to-do list or a goal list sa akon nga calendar. So kung hindi mo na mahimo, ma-remain lang na siya nga ma-remain sa imo calendar until you do that. Ang savings ang nabase man sa Biblia. Suno kay Villarosa, gani nagkakabagay man nga sundon. Well, some would cite the Bible story of Joseph, nga itong nag-save siya sa famine. 20% you set aside for famine, for the rainy days. May paandaman ini sa mga mahaylo nga mag-invest sa makagalanyat nga promisa sa mga fly-by-night investment programs nga masami mabasahan sa internet. But it's not wise to really pour out everything. So diversify on good investments. The SEC has issued a Ponzi scheme notification about that announcement, to be careful with that. Subo nga bagong tuig, mas mangin wais, spend less and save more kapuso. Siguraduho na futuro pinagi sa kwarta nga ginpain. Say goodbye sa utang, kag mag-hello sa mas wealthy nga New Year. Adrian Prietos para sa GMA Regional TV Early Edition. Sa mga may transaksyon sa downtown area sa Iloilo City karon sa hapon, kung pwede nyo lang mahingagaw sa bunga aga o mas maayo pagid gani. Kaya isaylo na lang buwas. Inibangod alas 12. Karon sa udto, madamo ang mga dalanon sa Iloilo City proper ang siradhan para sa opening salvo sa kasadyahan sa Kabanwahanan. Ang kasadyahan sa Kabanwahanan ang isa sa mga highlights sa Dinagyang Festival 2024. Ini ang natalana nga iga patigayon sa January 27. Ini ang pagasakupan sa siyam ka mga katribo nga nagrepresentar sa siyaman ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo. Ining aktibidad ang gina-host sang Iloilo Provincial Government. Pagabuksan naman ang maging pangsiradahan nga dalanon pagabot sang 6:30 sa gabi. Panibago na naman nakilig ang dala sang Sparkle You sa mga kapuso. Si Zephanie kag Michael Sager ang magabida sa episode nga may titulo #Soundtrip bilang Sue kag Marco. Sa journey sa symphony, makilala niya si Marco. Ma-inlove bala si Suseya? Bantayan ang Sparkle You #Soundtrip sa January 7 sa GMA. May kanya-kanya nga hugot ang makiling star nga si Alvin Nueva kag Derek Monasterio pagabot sa Revenge. Sa isa ka interview, pareho nga nagpahayag ang duha nga tag sa katawo nga nagatimalos, may sakit nga ginabatyag kag may naagyan sa nagliligad. Paano bala magatimalos si Amira sa mga naguba sa pakabuhi? Bantayan sa Afternoon Prime ang makiling sa GMA.
Madamo naman sa naintriga sa misteryoso nga karete ni Michelle D sa Black Rider. Una na siya nga nakilala bilang Teresa nga nakatapos na sa training kag nagsulod sa Golden Scorpion. Pero siya bala, isa ka kontrabida kung kaapin sang mga bida. Bantayan ang dugang pangarevelasyon sa karakter ni Michelle D sa Black Rider sa GMA Telebabad pagkatapos ang 24 oras. Mga puso dyan, sa show business ang break ang masaming nagkakakuha sa isang katawo nga wala nagkakatakatag sa mayaras ang oportunidad. Matuod gid na Adrian sinugani sa American actor nga si George Clooney. The only failure is not to try. Hindi itagid mahibaluan kun ang isa kapag tilaw ang aton masarangan kun hindi ta ini pag-atubangon. Amo man sini sa mga oportunidad. Wala sang chance ang aton ini makuha kun hindi kita kun hindi naton ini pagdistingan. Mga puso, madaming salamat sa padayon niyo pagtutok diri sa amon sa GMA Regional TV Early Edition. Obdan niyo kami ng Lunes to Biyernes. May mo ninyo malantaw ang tonon nga episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel GMA Regional TV. Ako si John Sala. Kao naman si Ren Prietos, bugos sa puwersa para sa mas dakong misyon kag mas masang kanya pagserbisyo sa pungsod. Happy weekend mga kapuso!